Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. So, wala na nga po etong si dating PCO Secretary Jay Ruiz. Hindi man lamang po siya nakatagal, no? Hindi man lamang siya pinatagal ng 6 na buwan. Aba, naranasan niya ho agad pagkapasok niya pa lang, binanata na agad siya ng mga DDS, 'di ba? Fake news ka agad. Now, ang isang naging problema ko naman din dito kay Jay Ruiz. Paano niyang lalabanan ng fake news? Na lagi niya nga sinasabi noon pero wala naman kaming nakitang konkretong hakbang na effective para labanan yon. Siya mismo, yung bumiktima sa kanya, hindi niya nga po hinabol. Hindi niya dinimanda. Kung tutuusin, yung banat sa kanya na yon, di ba, hindi pa naman siya nakakapwesto binato na sa kanya yun. Oh, di ba? Di sana man lang naturuan niya ng leksyon yung mga higit. Sabihin pa natin na may kinalaman naman yan. Well, they have to justify that na may kinalaman yun, binibintang sa kanya. And apparently, sabi nga niya, wala namang katotohanan yun. Nag-divest na siya roon sa mga negosyo na yun. At hindi yung kanya. He was just a representative. Nalala niyo yun? Oh, bagamat ito namang si Attorney Claire, he is in the process of divesting. Yun ang problemang malaki po ng PCO natin. Yung communication. Dapat sila nag-uusap. Nakakalungkot na meron na tayong 5, di ba? 5 na ngayon na PCO in just 3 years. Grabe. Ito, May 21, 2025. Yan ay nabalitang kumakalat noon. At ang ipinalit po nila, ito hong season PR, ibig sabihin taga-promote ito, no? Private ang pino-promote nito. Paano mag-yosi ang mga Pilipino? Siya, nasa Fortune Tobacco, no, yung Philip Morris, yun ang kanyang pini-PR nito ni itong bago, to, si Dave Gomez. So, marami sa atin ang hindi po kilala ang taong ito. So, kaya ako nag-research. Sabi nga rito, over 30 years of experience in the field of journalism, public relations, advertising, and public affairs with a solid track record in the working press, mass media, advocacy, and corporate communications. A dynamic, innovative, and passionate leader with robust people management skills, a hard-nosed and dependable team player who is also skilled in working independently with minimal supervision. Alright, so kaibahan naman kay Jay Ruiz, wala naman siyang grupo dati pa na hawak, di ba? So ngayon, eto naman, kinuha nila, merong grupo. Siya yung Director Communication ng Philip Morris. Okay, sabi rito ng Standard, mina ang net. Ay, okay, mali. Sabi rito, its main function is to ensure that information about the government's agenda, policies, and programs is effectively communicated to the public. Alam niyo so far, ito hong kay Jay Ruiz at saka yung pagkakaroon nila ng Attorney Claire Castro, effective Effective. Mahusay bumanat si Attorney Claire, di ba? Ang ano lang nito kasi, ang nakita ko namang isang naging malaking problema rito kay Jay, dapat, di ba, bilang communication secretary, hindi lang po nakaasa diyan kay Attorney Claire Castro sa sa tawag diyan yung teka, alisin ko na itong isa. Sa pag-communicate ng mga ginagawa ng ating gobyerno, 'di ba, sa taong bayan. Dapat ganun hindi yung nakaasa lang doon. So ang problema ay nakikita lang natin siya, 'di ba? Talagang supervision lang yung ginagawa niya. Dapat be like Harry Roque. Ganon nagsasalita, nang babara din ng mga fake news na mga balita. And then masiguro niya yung maayos na relationship with the Malacanang press corps. Importante 'yun. Kung ayaw niyo baliktad ang i-report, 'di ba? Magkaroon kayo ng maayos na communication at relationship with them. Oh, kita nyo, yung isang naging problema recently
'Di ba? Si ano, yung kay Eden Castro. Hmm. Yung kay Eden Castro, ito nga binakapan pa ng NUJP yan, yung National Union of Journalists of the Philippines. Sabi dito, uh, in any case, it would be more productive for the PCO to arrange regular press briefings or conversations with the president instead of trying to replace reporters whose questions and actions it may disagree with. Ako, wala po akong problema doon kay Eden Castro. Hindi lang ako nakapag-react doon nung pinatanggal siya. Ang totoo po, even kaming mga vloggers, napipilitan din po kami. That's correct, si Eden Santos. Yan, Eden Santos. Anong nangyari po, na ano kami na napipilitan din kaming mang-ambush kay PBBM ng interview. Bakit? Nakukulangan din po kasi kami sa information na ibinababa sa amin. Tapos ang nangyayari, sobrang late na yung info. Imagine, bago ibato sa amin sa GC na, we have GC, bago ibato sa amin, 2 days late na yung balita. Nakita na namin sa RTVM, kinontent na namin, pinagpiestahan na ng media. Nalait na yung Pangulo. 'Di ba? So maliho. Dapat magtatanong kami, nung ko pa yung sinasabi, magtatanong kami ng info katulad na lang yung Code Blue. Sinabi nilang namatay na ang Pangulo. 'Di ba? At ang Pangulo hindi mahagilap na sa Ilocos ng weekends. Yung Code Blue issue na nilabas nina Jason sa Maharlika at ng iba pang mga alagad ni Duterte ay nangyari, Friday nila nilabas, kaya walang makapag-verify, walang makasagot. Napilitan na talaga kami noon na ayun din, namambulabog. Ayun, nung nagsalita na, nako po, hindi ko nagustuhan ng sagot. Ang patakaran pala ng PCO dati, kapag fake news daw ang balita, wag patulan. Tignan daw yung credibility nung nagsalita. Oh my God. Saan ka nakakitang credible na fake news peddler, kako? 'Di ba? Dapat, kako, pagka merong issue, sagot agad. To the point, ilagay nyo sa mikropono yung presidente. O kaya yung spokesperson ng Pangulo. Kung wala tayong spokes, dapat yung PCO secretary. Yan ang hindi ko nakita kay Jay Ruiz. Yan, dapat maganda yung nagsasalita yung Pangulo, 'di ba? Kapag tapos ng mga event, may mga ganon. Pero sana man lamang yung kay Eden Santos, o Eden Manalo Santos, hindi na lang nila tinanggal, 'di ba? Dapat ang ginawa na lang nila diyan, pinagsabihan ng maayos. Tignan niyo anong ginawa ni Eden nung huli. Yung pinapakita ni Attorney Claire ng mga barangay na cleared na daw, mga drug-free na. O ibinulgar niya. Ano nang binulgar niya? Makapal yung pinapakita ni Attorney Claire para dun sa 4,000 mahigit na mga barangay. Ano po yung kalahati ng kapal nun? Blankong papel. Ano yung nilalaman sa harapan? Kaya hindi ma-discuss ni Attorney Claire? Walang pangalan ng mga barangay bawat probinsya. 'Di ba? Yun ang naging pagkukulang malaki. Yung communication mismo diyan sa kanila sa loob. 'Di ba? So dapat naman tama yung NUJP. Magkaroon ng makakausap nila yung Pangulo. Kahit nagaling pa sa PIDEA yon, 'di ba? Hindi naman ilalabas yun sa media. At least nakita ng media na merong pangalan yung mga barangay. At saka ano namang masama? Halimbawa, sinabi, barangay Limayakyak. Yan na namang masama. 'Di ba? Dapat nga proud pa yung barangay doon na, uy, cleared na pala kami. 'Di ba? Walang masama doon . Kaya lang, ganun. Gusto ko si Eden pag nagtatanong mahirap sagutin, nakakapikon, nakakabuhay ng environment. Anyway, wala, desisyon nila yon kung sino yung nagpatanggal sa kanya. Eto naman, going back, sabi rito tapos June 28 pa po itong balita na to. Palace has sounded out a former Philippine Star reporter. So taga Philippine Star reporter ito dati. At panahon pa ito ni Ramos, no?
na reporter ng Philippine Star na nagko-cover sa kanila. So yung huling trabaho nga dyan sa Philip Morris sa kumpanya ni Lucio Tan. Alam niyo naman ang relationship ni Lucio Tan sa mga Marcoses. 'Di ba? Oh. So tauhan pa rin po ito ni Lucio Tan na kasi nakapagtataka rito, bakit itong magaling na PR nila, bakit i-release lang nila ng ganon-ganon? 'Di ba? June 28 yun, pinatawag to sa Malacanang. 'Di ba? So sana ito na yung huli at sana maging maayos. At saka isa pa ito ito hong ating Kongreso, 'di ba nagko-confirm sila ng bago nag-adjourn sinidye ang Senado natin, nag-confirm sila ng mga appointments ng Pangulo, mga appointees. Anong nangyari? Bypass po ng Commission on Appointment. Ibig sabihin, ng representative po ng CA from the House of Representatives and the Senate, nako, may tumutol sa kanila para sa confirmation nito. So, anong nangyari? I-bypass kesa sa drastic na i-reject nila pagkos bypass nila. So, there's another option for the President na ipasa yung kanyang application for confirmation sa susunod na Kongreso. Ganon. Pero nangyari nga dyan kapag ganyang situation, that is tantamount to refusal na lang eh. So ang tendency niyan is matic, resigned ka na, wala ka na sa pwesto. Then the President has to reappoint J. Ruiz, pero hindi na po ginawa ng Pangulo. So June 28, pinalitan na siya. No, pinapalitan na po siya. Sayang lang. Briefer lang si Attorney Claire, hindi niya trabaho na i-complete yung laman. Palagay ko naman kailangan nilang makuha kasi sila yung nagpo-provide Hindi naman, tandaan nyo ang kausap ang Malacanang po. Malacanang press corps yan. So hindi po sila kukuha, pupunta pa sila ng PIDEA. Okay? Sila na ang bibigyan. Binanggit naman na Attorney Claire, bibigyan namin kayo. At saka pagka-report, dapat detalyado. Diba? Dapat ganun yun. Alam mo naman yun harap sa media. Hindi naman ipapakita ng media kung confidentiality ang issue, di ba? Kaya lang, ang nangyari, out of bitterness na, binulgar ni Eden bago siya maglaho sa Malacanang. I'm in the view of that what the Net25 reporter did during the reportage was very unethical. Yes, that's very unethical din naman talaga po yung ginawa doon ni Eden Santos. Pag kami nagko-cover, meron diyang isang grupo ng sa security ng Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung Maro. May binabanggit doon na Maro, baka alam nyo. So yun ang grupo daw na wag mong ma-offend. No, ma-offend mo na ang PSG but not the Maro. Hindi ko alam kung anong Maro na yun ba yung mga yung grupo na yan diyan na nangangasiwa. So kasi pag yan ang na-offend mo, breach mo yung protocol, yung buong grupo ninyo, ibig sabihin, yung nag-i-invite sa akin na mag-cover, yung nangungulit na, mag-cover ka naman dito. Ba't hindi ka naman sumasama mula naging presidente si PBBM? Never kang sumama sa mga event niya. Diba? So, hinahanap ako. Yun po. So, yung pong grupong yun, pagka ginawa kong mag-violate, ganun ginawa ni Eden Santos, ay matatanggal po yung grupo nila. Yun. Pero gaya na sinabi ko kanina, even us, nagre-resort din kami sa ambush interview. Una, scoop, pang viral. Pangalawa, yung talagang iba yung balita, straight from the horse's mouth. Doon talaga, iba talaga yung ganon. Kaysa yung according to. Di ba? Mas gusto namin yung ganon Kaya lang dapat nga po talaga, hindi po ginawa ni Eden yun. Kasi, ang mangyayari dyan, gagayahin na lamang siya ng gagayahin. Ayun, ito sabi niya, Maro, the office that handles the reporters covering Malacanang. Yun, thank you. So yun po, ang dyan, iniiwasan namin yung Maro. Pero, mababait din naman yung Maro. No? Makakausap mo naman sila. Pero pagdating dun sa protocol,
Maski nung panahon ng alyansa, di mo niyo nakita? Um, no, napatawag din kami ng grupo ni Manny Pacquiao after ng alyansa rally. Ala, never kaming nagkausap-usap din ng Manny Pacquiao. Bakit? Part ng protocol. Pagdating namin dun sa lugar, shit, wala na sila Manny. Ganon kahigpit. Kasi pangit nga naman baka maulit yung Mindiola. Ay hindi Mindiola, ito nga Plaza Miranda. 'Di ba? Yung nangyari noon. Ay nako. Ay sabi, yung reporter ng 25 natanggal sa Malacanang press corps noong June 25, 2025. What a coincidence. 'Di ba? Okay, so sana lang etong bago nilang kinuha wag naman nilang iitsipwera yung mga vloggers kasi dito sa kay Jay Ruiz ay ang pa rin nila talaga, ang priority nila is yung uri nila. Wala pa rin nagbago, yung uri pa rin nila ng mga taga-media. Dapat tinitignan nila yung innovation. Meron ng vloggers, may political commentators, na mas marami pa nga ngayon, 'di ba? Yung mga nakatulong nung panahon ni PBBM. So dapat ang hinihingi lang naman namin sa kanila information, yung mabilis na information, hindi yung katulad ng Bagong Pilipinas. Diyos ko, Bagong Pilipinas. Nakikiusap, i-content nyo naman itong mga ginagawa ng Pangulo. Okay, pagka-receive namin nung content, yung link ng RTBM, 2 days ago. Hindi ba bato na lang namin yung link ng mga nagawa na namin 2 days ago? Jesus Mariosep. Diba? So dapat ang makuha talaga ng Pangulo yung nakakaintindi diyan sa trabaho nila. Importante ang communication para mapabango yung imahe ng ating pamahalaan base sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Yan, hindi yung minekos-mekos lang yung information bagkus talagang malinis.